Sir Joseph Lee! Mahina po, palakpak! Yun! Pwede pong palakpakan natin si Kevin Gonzaga. Question, sino po yung first time po akong nakita? Meron po ba ngayon? Ayun, sige po, huwag po kayo mahiya kasi ngayon lang kayo magiging first time. Kasi sa susunod, second time na yan. Okay? Kahanong pakaramdam habang pinapanood nyo ng ulit-ulit yung video ng gano'n? Dapat umabot ang panahon na nabubuo nyo yung gano'n na script. Napapalitan nyo yung mukha ko ng mukha nyo. Napapalitan nyo yung experience ko ng experience nyo. Yung results ko ng results ninyo. Hanggang isang araw mabuo nyo yung story nyo. Kasi I just started sa industry ng network marketing at age of 20. Wala din pong alam, ang kapital ko lang po, isang napakalaking lakas ng loob. Yun ang kapital ko, lakas ng loob na alam ko darating ang time magbabago din buhay. Kaya right now, itong training na to, pwedeng basahin natin, How Leaders Are Created. Ito pag-usapan natin, dito lang tayo, this will be just be very, very quick. Na actually, ginawa ko tong training na to when galing po ako ng Cebu. And sabi ko nga, ito din, bago ko po makalimutan lahat ng March pa bukas na rin ninyo. Sino po may grupo sa Hong Kong? Okay, tuloy po tayo sa Hong Kong. Ibubuk na po namin yung ano. Kaya sa may mga grupo po doon, after ko po ng China ng 26 ng June, 26 ng June, diretso na po ako ng Hong Kong. Kaya kung may mga grupo po kayo doon, I will be there 27 and 28. Nasa Hong Kong po ako. Kung may mga grupo kayo doon, mga prospect, ipakilala niyo, pakausap niyo po sa amin, kami na po ang bahala doon. Kasi dito sa Ascendra, hindi po ginagawa ang business na kayo lang, nagtutulungan po tayo lahat dito. Okay po ba yun? Yes! Ready na po ba kayo? Yes! Okay, now, how people are created, positive or negative? Ibig sabihin, kung sino po kayo ngayon, it is just simply because kung paano po kayo napalaki. Therefore, kung naturo sa inyo ang ugali nyo ngayon, it's either positive ba kayo, negative po ba kayo, malakas ba loob mo, mahina ba loob mo, lahat yan na ituro lang sa atin. Therefore, kung naturo lang yan sa atin, pwede rin yan din po natin ma-unlearn. Kaya kung ano mga ugali nyo ngayon na gusto nyo, i-maintain nyo, yung hindi ko gusto, pwede natin baguhin. Paano yan? Nobody is born successful or unsuccessful. Lagi itong nagdi-discussion din ito minsan sa network industry na ang leader ba is created or found. End of the day, kahit mahanap mo yung magaling na leader, kung hindi po siya mamomold ng tama, hindi rin po siya magiging create. Makikreate na gano'n. Now, nakikreate ang isang tao in terms sa environment. The sad part, reality sa mundo natin, tinuruan pa ang Filipino na maging mababa ang tingin natin sa sarili natin. But always remember this, na patunayan, magaling po ba ang Pilipino? Yes! Okay, now, naging magaling ang Pilipino sa lahat ng larangan. Napatunayan na natin yan sa billiard, tayo lang po ang meron Efren Bata. Na kung may GOAT sa basketball, may nag-iisang GOAT ng billiard na si Efren Bata at walang makikipag-debate kahit sinong country kung sino ang pinakamagaling na billiard player. That is Efren Bata. Sa bowling po, meron tayong Paeng Nepomuceno. Siya lang po ang nag-iisa na nakapag-achieve ng 4 na best maging champion ng sunod-sunod na wala pa pong nakaka-break ng record ni Paeng Nepomuceno. Boxing, nag-iisa na 8th Division World Title, Manny Pacquiao, wala pa pong nakakatalo na at I think wala na siguro makakatalo pa ng record na yun. And so on and so forth, ang dami natin, beauty pageant, andyan sila Pia, sila ano pa lang sa Catriona, di ba? Ang dami. In short, magaling po ang Pilipino. Pinaniwala lang tayo hindi tayo magaling kasi kinolonize tayo ng maraming countries. Kinolonize po tayo ng Spaniards, ng Japanese, ng Americans.
na nandun ang thinking natin na mahina tayo. Kung sa totoo lang po, we really deserve, kung may mga first world country, mas dapat first world po ang Philippines. Unang-una, napaganda ng Pilipinas kasi in terms of klima. Ang climate natin, wala po tayong snow. Maganda po ang snow sa TV, maganda ang snow sa videos, pero hindi po maganda ang snow pag actual nyo pong nararanasan. Ang lamig, naalala ko dati nung nag-Korea kami, pinakamalala yun na sobrang lamig that time, January atay kayo pumunta, limang patong ang suot mo. Gaano nakakatawa yun, iihi ka lang, ang dami mong tinatawag. Sabi ko, pambira, ayoko nang pumunta ng Korea ng January. May ano pa kami, yung heat pack na pag nilagay mo iinit, ang daming ginagawa. Ang hirap pa mag-text. Di ba lahat tayo adik ka ka-text? May gloves ka. Nakatanggal ka pa ng gloves so para ka lang mag-text. Now, ang point ko, dapat magkaroon tayo ng environment na lahat tayo napupush as being successful. Nagkataon ng naging environment before ng Pilipino is really po negative. May mga 30 years old pataas. Pwede po makita ang edad nyo. Sino po mga 30 years old pataas? Okay. Nagkaalaman bigla. Okay. Normally, yung mga kaidaran ko po, 43 years old na po ako, kami po yung generation na medyo mga violente. Kasi umabot po kami sa stage ng mga action star. Yes. Ang mga idolo po namin, Robin Padilla, Rudy Fernandez, Fernando Po Jr., Eddie Garcia, yan po yun. Yung mas higher po sa amin, mas may mga edad na po, mga 50 years old pataas. Ito naman po yung mga madadrama ng sobra. Kasi ang inabutan naman po nito, mga Nora Honor, Vilma Santos, di ba? Yung mga bagong generation ng mga Gen Z, ito naman yung YOLO. You only live once. Wala itong pakialam sa ibang buhay, wala itong pakialam sa future nila, basta nag-i-enjoy kami ngayon. Ito yung generation na ayaw magkaroon ng anak at mag-aalaga na lang ng aso. Tama mo ba? Okay. Kada generation, nag-iiba ugali. Because may influence ng environment. May influence ng pelikula, may influence ng napapanood. Kaya nga dito sa network marketing, actually, laki po na naging factor ng influence sa akin kasi nagbago po talaga ako sa person. Kasi since galing nga po ako sa batang 90s, na medyo frat wars, gang wars, ang pangarap ko bago po ako mag-networking, maging siga sa isang lugar. Gusto ko pag isang lugar binanggit, kinakatakutan niya at ako yung kilala dyan. Yun ang pangarap ko dati. Ang laman ng bag ko, may mga tubo kami, may bernakel kami, may bilisa, may pepper spray, ganun mga laman, may baliso. Yun yung pangarap ko before. But because of network marketing, nagbago yung gusto ko. Sabi ko parang mas trip ko yung ganitong mundo na masaya lang, nangangarap, nagtatrabaho, kumakausap. Yun ang malaking factor. Kaya sa inyo, kung gusto nyo pong maging successful, hindi ibig sabihin, nasa networking na kayo, nasa Ascendra na kayo, magandang environment ka na. May dalawang environment din po sa loob ng industry. Yung mga tao na goal-driven at yung mga taong marereklamo. At nagbubuo din po yan ng grupo. Pansinin mo dito, meron ba ditong grupo na may mga tampo sa upline? Makikita mo, mag-iipon-ipon din yan sa gilid. At ang topic niyan, yung mga sama ng loob nila sa upline nila. Tama po ba? May mga grupo naman na talagang nasisipag, na gusto nilang mangarap, gusto nilang gano'n. Sino kayo doon? Okay. Ang tanong, ano ang direksyon? Kasi naranasan ko nung nagsisimula ako sa network, naalala ko dati, nung kami nila Elman nila Jackie, kasi pinagbawal ko yung pag-gimmick. Kasi mapapansin, gimmick kami ng gimmick, inom kami ng inom, tapos wala naman nagiging production. Sabi ko, itigil na muna natin, hindi naman nakakatulong. Sabi ko, trabaho tayo. May mga iba na ayaw, gusto nilang tuloy pa rin daw, hindi sila nagsama. Napansin ko, yung mga nagsasama, yun may mga sama ng loob sa mga upline nila. Tingin mo, magsama-sama ang may mga sama ng loob. Sigurado ko wala yan pag-uusapan na maganda.
Tama? Pinag-usapan, yung mga sama ng loob, araw-araw, puro sama ng loob, isang araw, wala na sila. Ganon din po ang pupuntahan kung nandun po kayong environment. Kaya dapat nandun ka sa environment na anong pinag-uusapan niyo dapat ngayon? Ilan ang attendance mo sa June 30? A-attend ka ba sa June 30? Yes! May direct ka ba? Yes! May kausap ka ba? Yes! Nasubukan mo man lang ba lahat ng product? Yes! Di ba? Nakikita niyo yung mga... Yun ang magandang pinag-uusapan. Kasi always remember this, where attention goes, the energy flows. Kaya dapat maging careful po kayo. Tatanungin nyo sa sarili nyo, sino bang madalas kong kasama? Pag wala yung mga resulta at gusto mo magkaroon ng resulta, ay iwas-iwas ka muna sa kanila. Nakakahawa ang lagi mong kasama, ayaw mo man sa hindi. Nakaranas na po ba kayo mga babae? Nagsama-sama kayo sa isang hub? Yung dalaw nyo magkakaiba, yung isa first week, second week, third week, fourth week. Pero nung tumatagal na kayo, yung dalaw nyo halos sabay-sabay na. Anong nangyari? Ba't pati yung dalaw nyo nagsama-sama? Kasi kung sinang madalas mong kasama, nag-a-adjust. Kaya nga matagal na pong magkarelasyon, pag lalong close yan at laging magkasama, nagiging magkamukha. Physical feature na yan ha, nag-a-adjust. Ano na lang kaya ugali mo? Pag mareklamo ang kasama mo at nakakatagal ka sa kanya, good news, dalawa kayong mareklamo. Clear? Okay, environment napaka-importante guys. Since ang environment talaga ng Philippines, dinisign po tayo maging negative. It's up to you kung gusto nyo pong baguhin. Pinakasimple, huwag niyong pakinggan yung mga bagay na nagpapanegative po sa inyo. Lalo na ngayon, huwag na natin problema ng gobyerno natin. Kasi end of the day, kung gusto nyong makatulong sa gobyerno natin, pakiusap, maging maayos kayong butante. Hindi mapapalitan ang gobyerno natin kung hindi magpapalit ng maayos ang mga butante. Clear ko ba tayo? Yes! Okay, sunod. Anong ginagawa mo ng paulit-ulit? Positive ba o negative? Kaya you need to be clear sa repetition. Dapat, kung gusto nyo magkaroon ng positive sa buhay, anong dapat mong inuulit-ulit? Magaling ka ba? Yes. Mayaman ka ba? Yes. Kung meron mang pinakamagaling sa kwartong to, sino? Kung meron mang pinakapogi sa kwartong to, sino? Sinong may pinakamaganda sa kwartong to? Kaya nyo bang sabihin palagi yan? Yes! Paano? Sino ang mayaman sa kwartong to? Ako! Eh, paano kung sinisingil ka na nung babayaran mo? Kahit ano pa sitwasyon mo, mag-fix ka sa tingin mo sa sarili mo kung ano ka. Alam niyo po ba, pag sinabing social climber, negative o positive? We are taught that this is negative. But reality po, lahat po ng kakilala ko na social climber, nung estudyante kami, magaganda po buhay nila ngayon. Bakit? Kasi you're claiming kung ano yung sitwasyon mo. Ang hirap niya maging social climber, nakakapunta ka sa lugar ng mapipera kahit wala kang pera. Ang tawag doon skill. Pag tiningnan ka, parang ikaw pa'y mas mayaman sa mayaman. Ang tawag doon skill. There's nothing wrong na mangarap ka ng mataas. Nagkataon lang masyado tayong tinitrim down. Pag mahirap ka, sumama ka sa kapwa mo, paano ka mamomotivate magbago ng buhay kung ang kasama mo mahirap? Kinakainan mo, kinakain ng mahirap. Pinupuntahan na, magtataka ka pa, bakit ka? Diba? Simple lang sa akin. Gawin mo, araw-arawin mo yung gusto mo mangyari sa iyo. Kaya, kaya nyo bang sabihin, magaling ka, guwapo ka, marami kang directs, magiging top 50 ka rin, magiging top 40 ka rin, magiging top 20.
Kung kaya nila, mas dapat yun po ang inuulit-ulit nyo. Kasi for so many years, anong nauulit natin? Mahirap ang Pilipinas. Walang pera ang Pilipinas. Pinanganak kang mahirap, lalaki kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Paulit-ulit yan. Kaya dapat tapatan mo yan. Kung paulit-ulit na negative, doblehin mo ng paulit-ulit na positive. Pag sinabihan ka, hindi mo rin kaya. Pag mag-isa ka na, kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Ulit-ulitin mo na dumating ang point, ultimo sarili mo, naniniwala na sa'yo. Kasi di ba ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo? Kung sabihin mo nga, maging top earner, ikaw mismo natatawa ka sa sarili mo. Bakit ka natatawa? Hindi ka naniniwala eh. Diba nung sinasabihan ka, apply mo yayaman, nasa loob mo siya. Loob mo din siya. Pinagbubula ko yayaman daw ako. Diba kasi nga yun ang napaulit-ulit mong naririnig. Kaya starting ngayon, dapat lahat ng inuulit nyo, positive. So may gawin man yung negative, tapatan mo ulit ng positive ng mas marami. Tama po ba? Ay duda ka, kaya ko ba? Sumagot ka, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Kasi di ba naalala niyo yung interview sa akin ni RDR, may dalawang wolf sa utak mo, positive and negative na wolf. Sino ang mananalo sa dalawa? Yung lagi mong pinapahal. Clear? Yes. Association. Gusto maging top earner, dumikit sa mga top earner. Apply mo, wala akong kakilalang top earner, di maghanap ka na ngayon. Tip ko po sa inyo, nakikita niyo naman yung ranking. Magbota ka na sa sarili mo. Kung mausap ka na nasa top 50 every month, kahit 5 o 10 na nandun, hanapin mo na yung mga pangalan, kausapin mo. Anong ginagawa mo, paano mo ginagawa, saan ka umahanap ng prospect, paano makumikita, anong pagod. Kausapin mo sila ng kausapin. Isa lang marirealize mo. Yung kaya nila, kaya mo rin pala. Yung nagagawa nila, kaya mo rin palang gawin. At ang pinakamagandang realization dyan, wala namang palang kakaiba sa ginagawa nila. Kasi minsan we're thinking na ang layo na natin sa kanila, kaya hindi na natin tinakausap. Dapat ang thinking mo, pag top earner yan, ka-level mo lang. Bakit? Kasi top earner ka. Clear? Yes! Kaya hindi po kayo dapat nahihiya sa mga kumikita ng malaki. Bakit? Kasi kikita ka rin ng malaki, top earner ka eh. Deserve mong maging ka-level sila. Clear? Yes! Sunod, neuroplasticity, ito yung pwede nyo pong baguhin ang sitwasyon nyo, anuman ang sitwasyon nyo ngayon. Ang isang paulit-ulit, parang ito, lagi itong in-explain, isipin nyo madamo tong lugar. Kung madamo tong lugar at dito ka laging dumadaan, pag kada daan mo dyan, anong mangyayari dito sa dinadaanan mo? May mabubuhay pa bang mga damo? Magiging color brown ba? Magiging patag ba? Magiging mas mabilis pang dumaan? Yun yung top form nyo. Pag inisip mo, marami kang direct. So paulit-ulit mo sinasabi, magugulat ka na lang, madali ka na mag-direct. Both positive, negative. Pag inisip mo, mahirap mag-direct, walang pa-boosting, walang ganito, gagaling ka rin mag-rason. Whether it's positive, whether it's hindi pa ba kayo naka-encounter ng mga kaibigan nyo na ang gagaling mangutang? Yung inutangan ka, tapos galit na galit ka kasi hindi ka binayaran, halos gusto mo nang murahin, nung nakita mo, nautangan ka ulit. Ay, ganun po ba kayong kaibigan na sa sobrang galing niya, ikaw na yung, ayaw mo na siyang makita kasi alam mo kahit galit ka, nauutangan ka pa rin. Mamimili lang kayo anong talent i-develop nyo. Positive or negative. At ang isa man dyan, ulit-ulit mong gagawin, gagaling po talaga kayo. May mga kilala po ba kayo ng mga leaders nyo na mareklamo? Lahat na lang ng tama, may mali. Hindi ako makati ng training kasi maulan. Hindi ako makati ng training kasi mainit. Meron ba kayong gano'n na tao? May mga gano'n po ba kayong mga GP nyo?
Kaya, importante na identify nyo to para alam nyo kung paano nyo sila i-correct. Hindi nyo dapat hahayaan ang isang handle nyo, kung gusto nyo silang magbago, dapat nakokorekt nyo po tuwing nandito po siya sa level na yun, na lalong negative ang napapansin niya. Kasi pag hindi, mag-chain reaction, magtutuloy-tuloy po yan. Okay? Kaya, good thing sa neuroplasticity, yung ugali nyo ngayon, kung natutunan nyo yan, pwede pa rin po yan mapalitan. Kung mababa tingin mo sarili mo, pwede natin pataasin ngayon. Mataas na ba tingin mo sa sarili mo? Bakit hindi pa natin lalo pataasin? Yes. Currently right now, ang income sa Ascendra Pat, si Janice Joy, yung isa sa Bicol, kami message lang po sa akin, anong date ngayon? June 18. Ang kinita na niya na po, nasa 186,000. Way back nung nagsisimulang Ascendra, halos ang mga pang-top 1 na yan. But right now, hindi pa yung magta-top 1 kasi si Weng last month, kumita siya ng nasa 530,000 pesos sa buwan. Kaya pataas po tayo ng pataas. Susunod yan, may mga kikita na po ng 6 figures per week. Meron na pong kikita ng 7 figures per month. Pag tumagal niyan, baka by next year, ang competition ko, may makikita na po ng 7 figures per week by next year. Babalik kayo dito. Habang sinasabi ko yung mga numbers na yon, anong nasa isip nyo? Ano nasa isip nyo? Pwede ako yun, or sino kaya yan? Swerte naman niya. Sana all. Huwag niyo po alayin yung sana all na yan kasi pang mahirap na mindset yan. Dapat ako na next. Ako na yan. Dapat gano'n ang paulit-ulit yung kung sasabihin. Huwag niyong ibigay yung power sa ibang tao. Dapat laging nasa sa inyo. Okay? Now, your current life is a result of what has been repeatedly programmed into you. Naturuan tayo before. Sinong pinakaunang teacher natin? Kulang. Parents. Sinong sumunod? Teacher. School. Church. Ano pa ba? News. Ngayon, meron na bago, internet. Now, ano ang point ko? You need to understand, huwag kayong masyado maging personal sa mundo. We are just playing a game that is called life. Ito yung laro eh. Yan ang title ng game na nilalaro natin ngayon. Ang character natin, yung sarili natin. Therefore, kung gusto mong matapos itong larong to, or maging magaling ka sa larong to, baguhin niyo po yung avatar, yung character na meron po sa inyo. Katulad ng sinasabi ko sa inyo before, nung pinasok ko yung laro, kasi ang buhay, parang kang pumasok sa internet shop. Pagpasok mo sa internet shop, may mga iba-ibang laro. May laro ng love life, may laro ng business, may laro ng trabaho, mamimili ka ng laro nyo. At sa bawat laro na yon, magkakaiba yung ugali na kailangan. Kaya di ba sinabi ko pinasok ko dati yung parang gangster. Ang pangarap ko talaga noon, talagang maging pinakasiga, kaya dapat maging matapang ka. Umabot ako na kayo pagsuntukan ako, nabaril kami, nasaksak kasama ko, lahat ng kasing away naranasan. Kasi yun ang pangarap ko eh. Nung nag-network ako, nag-adjust ako. Hindi ka pwedeng maging matapang. Kasi ang hirap ng nag-home party ka, tapos kaaway mo pala yung napuntahan mong bahay. Yun ang takot ko noon. Sabi ko magpapakabait na ako. Ang hirap pag nabitbit ako. Kasi dati, may mga lugar na iniiwasan ko kasi mga kalaban ko yung mga tambay doon. Kaya that time, nung nag-network ako, naging mabait ako. Hindi ako magaling sa public speaking. Pinag-aralan kasi I always believe, lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Lahat naman ng dati, hindi ka naman marunong nang marunong ka na ngayon eh. Inulit-ulit mo lang siyang gawin. Kaya therefore, dapat maging ready kayo dito. Kung gusto niyo talagang kumita ng malaki sa ganitong klaseng industry, ito yung mga dapat natin gawin. Paano natin i-reprogram ngayon ang sarili po natin?
don't be so serious about life. Lagi ko itong sinasabi, walang nakakalabas ditong buhay. Lahat tayo mamamatay. na rin. Okay, clear po ba tayo? Yes. Pinanganak kang hubad, mamamatay kang hubad. In short, kaya tayo nahihirapan minsan, ito gusto niyong mabilis mag-move on. Di ba na-discuss ko to? Ang pag-move on po ba? Mahirap o madali? Mahirap. Love story, pag-usapan natin love story. Madali o mahirap? Mahirap. Ang tamang term, ayaw natin mag-move on. Okay? Hindi mahirap mag-move on, ayaw mag-move on kasi may naka-attach ng memory sa'yo. Ang naka-attach sa yung memory dun sa karelasyon mo dalawa, positive at negative. Pero kaya hindi ka nakakapag-move on kasi mas iniisip mo to. Sa lalaki, baka inisip mo, nakarami na akong gastos dyan kasi hindi pa kayo magkakatuluyan. Tama, gumastos ka na ng pera, gumastos ka na ng oras, nakilala na siya ng magulang mo, nakilala siya ng mga kaibigan mo, ano na lang sasabihin ko? Nakapag-invest ka na eh. In short, kung gusto mo mabilis mag-move on sa love life, simple lang. Alalahanin nyo, turang 12 minutes, makakapag-move on kayo. Gusto mo ba? Wala ka naman. Okay. Now, simple lang. Ilista nyo lahat ng masasakit na ginawa sa'yo. Isulat mo lahat ng yon. Namnamin mo. Huwag mong isipin yung magaganda. Isipin mo lang yung mga negative. Magugulat ka, ang bilis mo siyang let go. Kasi ang memories mo, negative. Ngayon, paano tayo makakaray kung gusto mong yumaman? Ako, sabi sa akin, bakit ang sipag-sipag mo? Eh, tinakot ko ng sobrang sarili ko. Tinakot ko ng sobrang sarili ko na magsisipag na ako ng sobra kaysa maranasan ko. Ano yung takot ko? Naranasan ko po dati na nag-network ako, gusto kong puntahan yung prospect, may panggasolina wala ako. Naranasan ko dati, pinutulan na ako ng line ng globe. Hindi ako makatawag. Nangutang ako sa ex ko, baka pwedeng makiutang. Tinagihan ako, sabi ko, walang iya ako, sabi ko. Nanamnam ko yung buhay pag wala kayong pera. Hindi madali ang sitwasyon. Nakita ko kung paano binibili yung bahay namin at sinabihan si Papa nung bumibili, ang mahal-mahal ang bahay nyo, ang pangit-pangit naman. Kita ko yung mukha ni Papa na gustong sumagot pero hindi ka makasagot kasi wala kang pera. Nakita ko paano nangungutang si Papa na dati, yung pinupuntahan namin pagdating namin, diretso agad sa bahay, kwento. Nung nangungutang na kami, pinapila kami sa pilahan ng mga ahente. Habang nakaupo kami at magdadalawang oras na kami nakaupo, sabi ko, bakit tayo nakaantay dito? Eh di ba dati dumidiretso naman tayo sa bahay nila? Eh dito daw tayo mag-ano kasi nangihiram tayo. In short, dinurog ko ng sobra yung puso ko ng lahat ng memories na yun. To the point na hindi na ako napapagod kumausap ng tao. Hindi ko kailangan ng kompletong tulong para magsipag. Hindi ko kailangan ng kahit i-reject mo ako, wala akong pakialam kasi ayaw ko nang maulit yun. Ito tandaan nyo, magsisipag tayo sa ayaw nyo at sa gusto. Dalawang klase lang. Magsisipag kayo kasi wala na kayo. Lahat ng naipundar mo, lahat ng meron ka na, ubos, saka ka magsisipag kasi wala na. Or magsisipag ka kasi may bago kang pangarap. Magsisipag ka kasi gusto mo ng kotse, gusto mo ng bahay, gusto mo ng travel. And I'd rather magsipag na may bago akong goal kaysa magsisipag ako kasi walang na. Now, ano ang point ko? Doon ko inano sarili ko. Kaya, I could say, ako yung pinakamasipag na distributor way back before kasi nakita ko eh. Habang kanina, pag napapayapan ako ngayon pag nakikita ko yung si Papa, kasi nakita ko yung pinagdaanan eh. Nakita ko paano nag-aaway yung big reds ko because of money. Kaya ang pinangako sa sarili ko lang si Papa, ayokong maging mahirap pa. Kung magsisipag lang naman ako, anong ikakamatay ko? Kakausap lang naman ako ng tao, anong mawawala sa akin? Di hamak ng dali-dali mag-network kaya nagpapako ka, nag-aalsa ka ng semento, nagtatanim ka, nagtatrabaho ka araw-araw, mas madali pa mag-network, nagsasalita ka lang naman.
Ayaw nang kausap mo, ano naman, ang dami naman tao sa mundo. Ang dami mong pwedeng kausapin, araw-araw. Sabi ng iba, paano pag naubusan, imposible pong mauubusan tao. Ang tagal na po ng networking sa Pilipinas, hanggang ngayon hindi pa lahat ng tao member. Kaya hindi araw, parang ito, ilang taon ka na? 18 years old siya. Ako 23 years na sa networking. Ulitin ko, 23 years na ako sa networking. Ibig sabihin, nag-networking na ako, hindi pa to binubuo. 18 years old siya. Kaya ano ang point ko? Ito dapat natin gawin. Number 1, kung gusto niya maging top earner, dapat hindi ka na victim mindset. Ano ba ang victim mindset? Parang feeling mo lahat ng nangyayari sa'yo kasi malas ka. Lahat ng nangyayari sa'yo kasi pinapahirapan ka. Pwede bang balik na rin natin? Kaya yan nangyayari sa'yo. Kaya ang dami mong problema kasi may tiwala sa'yo yung nasa taas na kaya mong lagpasan mo. Diretsuhan tayo. Ipapagawa mo ba sa ibang tao yung gusto mong matapos kung wala kang tiwala dun sa taong yun? Hindi. Di ba kaya mo siya ipapagawa kasi alam mo? Kaya yun yung pinagdadaanan man kung anong pinagdadaanan nyo kasi alam na kaya mong lagpasan yan. Yan ang tinatawag na victim mindset, yung puro ka na lang reklamo. Ang creator mindset, kaya yan nangyayari sa'yo. Kasi meron ituturo yan sa'yo na yung magiging way para magbago buhay mo. Clear po ba tayo? Yes! Okay, sunod. Etong self-awareness, importante ito para alam nyo na kung anong nagiging reaction nyo. Kung pang victim mindset ba o creator mindset. Ano? Wala kang pera. Paano magre-react? Ito, self-awareness. Kasi ang dami kong nakikita. Antok na antok ka na. Paano mag-create ang creator mindset? Pwede niyong kurutin sarili niyo. Pwede kayo mag-stretching. Pag ganitong mga training, magdala ka na ng sili o initin na mahang para magising ka. Yan, 5 na ang nabibilang. Pati ako nadadamay sa mata ninyo. Sabi na, yung labanan ng protein mo singit, yung gano'n nyo yan. Hanggang masugat, gising ka na. Ano ang kwento? Kaya siya tinawag na creator. You create your own world. Parang ganyan mo ginawa ko. Ginising ko kayo. O di yung mga inantok biglang nagising. Tapos nahiya pa sila. Pero maya-maya yan. Gaganyan naman dyan. Nasa sa inyo kung paano nyo babaguhin ang surroundings nyo. We are, always remember this, God created us on His own image and likeness. If God is a creator, we are also creator. Gumawa tayo ng upuan, gumawa tayo ng kalsada, gumawa tayo ng kotse. Ang dami rin natin ginawa sa mundong to. Therefore, you could create your life. Kung ngayon, naghihirap ka, pwede naman ito na yung huli, yung susunod, yayaman ka na ng sobra-sobra. Yes! Tama po ba? Yes! Okay, that is self-awareness. Ikaw ang may control sa nangyayari. Nabangga kotse mo, pwede kang magreklamo. Bakit nabangga kotse mo? Or pwede kang magpasalamat kaya nabangga kotse mo kasi may kotse ka. Sa mga walang nababangga dyan at minsan hindi nagagasgasan, walang kotse yan. Nautangan ka, hindi ka binayaran. Pwede ka magreklamo na nautangan ka or pwede ka magpasalamat at least ikaw ang inuutangan, ibig sabihin may pera ka pa. May downline kang mareklamo, magpapasalamat ka na may downline kang mareklamo or gusto mong walang nagre-reklamo kasi wala kang downline.
Pili ka lang lagi, victim mindset o creator mindset. Yun ang dapat natin ayusin. Nagre-reklamong maraming kausap o gusto mong wala kang kausap. Tayo po lagi ang mamimili niyan. Kung anong uulit-ulitin nyo, yun ang mangyayaring buhay po ninyo. Clear? Yes. After self-awareness, new association. Please lang, ikaw ang resulta ng 5 pinakamadalas mong kasama. Kaya kung gusto nyo maging top earner, gusto nyo magkaroon ng 6 figures income, dapat meron kang 5 nakausap, kasama na laging 6 figures kinikita nila. Eh paano kung mga kakilala ko, mga kumikita lang 20, 30, iwanan mo na yan. Maghanap ka ng bagong kasama. You will never change. Pag ang kasama mo, ang routine mo, paulit-ulit lang. Clear tayo? Yes! Kaya maglista ka na, sino ang pinakamadalas mo magiging kasama. Eh paano kung hindi kami close? Di maging close ka. Nakita mo yung idol mo ay alagang aso, mag-alaga ka na rin. Bakit ginagawa nga ng mayaman mo si Paring High? Bakit nagmumotor? Bakit nag-iiba-iba siyang organization? Kasi asset niya yun. Pag nagmotor siya, may mga bago siyang kaibigan. Yung mga bago niyang kaibigan niya, pwedeng bentahan niya ng relo. Tapos ikaw, ang new association, hindi po yan hinihiling. Ang humihiling victim mindset yan. Sana magkaroon ako ng mga kaibigan na kumikita ng 6 figure. Hindi! Creator ka! Ilista mo lahat sino yung mga kumikita ng 6 figure. I-follow mo sa Facebook, i-like mo. Nakita mo yung isa nasa Starbucks, magkakape, nag-post. Pumunta ka. Pagpunta mo, andito ka pala, hello, kamusta? Magkwentuhan na kayo ngayon. That is association. Ang mayayaman kaya nga meron Rotary, JCI, ang dami mga iba't ibang organization, may Eagles, kasi nagkikreate sila ng new association. Then ikaw gusto magbago buhay mo, gusto mo sila lahat ang lumapit sa'yo, ang swerte mo naman. Clear mo ba tayo? Yes. Okay, after, sunod, new habits. Mas maganda magkaroon kayo ng bagong ginagawa ngayon. Mag-gardening ka, mag-pickleball ka, mag-golf ka, mag-bilyar ka, uminom ka, hindi ka dating umiinom, kung pala inom ka, tumigil ka, maggulay ka. Basta bagong habit. Bakit kailangan magkaroon ng bagong habit? Unang-una, tinutulungan kayo nito mag-humble down. Kasi may mga nakikilala ko na, ang bobo naman ng downline ko, hindi makukuha yung tinuturo ko. Subukan mo magkaroon ka ng bagong habit. Minsan ikaw din, parang ang bobo mo pala. Na ilang beses ka na tinuturo, hindi mo rin makuha-kuha. Ang yabang mo lang kasi, ang tagal mo na nagne-networking, 10 taon ka na, tapos ang tinuturo mo, 1% lang naman. Ang pag nagkakaroon kayo ng bagong habit, nagre-rewire ang brain mo nang mas madali kang matuto ng mga bagong information, bagong nangyayari sa buhay. Doon tayo nag-create ng bagong reality. Okay. Example, tiyan nyo. Pag nag-i-inhale kayo, lumalaki, lumiliit. Lumalaki, lumiliit. Okay, may ibang lumalaki, may ibang lumiliit, pero ang totoo, lumalaki. Hawakan nyo siya nyo. Mag-inhale kayo. Lumalaki, lumiliit. Lumalaki. Pero ang kadalasan, ang akala natin, ang tiyan natin, pag nag-inhale tayo, lumiliit. Anong point ko? Ang tagal nyo nang kasama yung tiyan nyo, hindi nyo pa po naiintindihan kung anong nangyayari dyan. It's the same sa habit. Importante na may bago kayong ginagawa, nagpapa-excite ulit. Ito po ang nawawala sa atin minsan. Magkaroon man ng bagong buo. Sabi nila, masaya po ba kayo? Ano mas masaya kayo? December nung bata ka? O December ngayon sa edad mong to? Nung bata kayo, tama? Alam niyo sagot doon. Mas masaya tayo nung Pasko, hindi dahil bata tayo.
Masaya tayo nung Pasko kasi that time naglalaro pa tayo. As we grow old, ayaw na natin maglaro. Ayaw na nga natin masugatan eh, kaya nga ingat na ingat ka na maglakad. Sa sobrang ingat mo, kaya ang bagal mo na maglakad. Kasi hindi ka na nag-exercise, hindi ka na pumasako, lagi ka na lang nakaupo. Ang buhay, kaya siya nagbabago, hindi dahil sa tumanda tayo. Nagbabago siya kasi nakalimutan na natin maging bata ulit. Ano pa ba ang nagpapasaya sa inyo ngayon? Sa mga magulang, I do believe, minsan nakakalimutan na natin sarili natin kasi mas mag-focus tayo sa tuition ng anak, sa bayad sa kuryente, sa bayad sa pagkain, pagod sa trabaho, pagdating sa trabaho, magpapahinga, and nakalimutan natin maging bata ulit na maglaro. Therefore, starting today, ano yung bagay na gagawin mo na para naman po sa'yo? Kasi minsan, lagi na lang para sa asawa, para sa anak. Kumusta ka? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Kasi hindi kayo magtutuloy-tuloy sa isang industry na ginagawa nyo kung ikaw yung laging lugi. Kung meron ka dapat ipang-priority, sarili mo. Kasi pag prioritize mo sarili mo, prioritize mo na rin yung mahal mo sa buhay. Kaya bagong habit na magpapasaya po sa inyo. Hindi ko na po alam yun kung fishing yan, alaga ng kung ano man, bahala ka, ikaw magpapasaya niyan eh. Doon ka magkakaroon ng another excitement sa buhay mo. Clear po ba tayo? Yes! Kasi katulad sa akin nung nagsisimula ako sa network, ano ipapasaya sa akin? Simple lang, bagong damit, bagong sapatos, bagong lugar na pupuntahan. Nung nagkaroon ng kotse, ipamagsa ang kotse, iset up ang kotse. After ng kotse, magkaroon ng SUV, sunod, sports car, travel ibang bansa. Naranasan kong pumunta sa hotel, from pinakamurang hotel sa lugar, pinakamahal na hotel sa lugar, pinakamahal na kwarto sa hotel na yon. Dumadating natin sa point na gusto ko yung presidential suite, yung pinakamahal na kwarto, naranasan ko yon. Naranasan ko mag-iba't ibang bansa. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, kasi ito mismo nga tinuturo ko sa this is personally na ginagawa ko hanggang ngayon. Ano yung bago ko pang habit ngayon? Naglalaro kami ng tennis team. Sa kinokollect naman, sa damit, sa gamit, wala na masyadong tilig. Yung pinagtripan ko itong mga bracelet na to. Kinokollect ko to kasi may isa ito, binili ko itong yellow na to, na gold. May mga explanation kasi nito. Pwede kayong maniwala, pwede hindi. End of the day, ang pinaka-importante naman talaga kung ano paniniwala nyo. Okay? Etong itim na to, ito yung nagpo-protect. This is protection para sa mga negative na tao, yung may mga hindi magandang intention sa ito nagpo-protect. Ito naman na eye tiger na to, ito naman para pag nagdidesisyon ako para sa mga meeting, sa mga problema, mas maayos at may focus on decision making ko. Ito naman na jade na to, ito yung tissue, ito naman yung nagkukuha ng blessing or pera. Parang ito yung kumuha ng pera. Ito naman na isang to, ito naman yung amplifier. Kung ang kukunin niya isa lang, magiging 10 dahil may ganito ka. Now, ito yung kinokollect ko. Kasi meron ako natanungan nito sa Green Hills, nasa 250,000. Sabi ko, parang mahal naman. Sabi ko, na mapraktikalan. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, gusto ko, bibili mo na ako hindi ganun kamahal. Kasi ito, 8,000 lang naman to. Sabi ko, bibili mo na ako ng hindi mahal. Tapos pag na-hit ko yung goal ko, saka ako bibili ng gano'n. Doon ako na-excite. Doon ako kinikilig. Excited ako na kasi nakailang upgrade na ako eh. Excited ako mag-upgrade ulit pag may mga goal. Now, magkakaiba tayo kung paano tayo kinikilig. Ang importante, gawin nyo yung bagay na magpapasaya sa inyo at magpapakilig sa inyo. Gets po ninyo? Kasi habang may bago kang goal, lagi kang kikiligin. Iniisip mo pa lang, kinikilig ka na. Tinitingnan mo ng paulit-ulit, kinikilig ka na. Pag andyan, kikiligin ka. After ilang buwan, wala na ulit. Nakaranas mag-cellphone? Nung bago, kung paano ibaba, dahan-dahan. Nung matagal na, tinatapo na. And ganoon talaga buhay. Wala tayong nakontentuhan because we are designed that way.
Hindi pwedeng mawala ang content kasi pag nagkaroon ng contentment ang tao, mawawala ng progress. Kaya normal po na nagsasawa. Sa mga magkarelasyon, anong sikreto? Pag matagal na kayo, magligawan kayo ulit. Ang lalaki, manligaw ulit. Ang babae, lalo pag mag-asawa na, maligo ulit ng maayos. Yung pag-uwi ang asawa mong lalaki, medyo kinikilig man lang sa itsura mo. Hindi, itsura mo, amoy ka na sabon, ang gulo-gulo ka ng buhok mo, di ba? Now, that is the secret para mas magtuloy-tuloy tayo. Okay? Lastly, new standard. Sa inyo po, kung full-timer kayo na bahala kung gaano karami gusto nyo kausap. Simple lang naman ang buhay. Kung gagawin nyo yung bagay na nagpapasok sa inyo ng pera, mas lalong maraming perang papasok. Ano ba ang perang nagpapasok sa atin? Marami kang kausap. Marami kang pinipresenta. Kasi lahat ng pinipresenta no, pag sumali, pera yan eh. Pag yung mga leaders mo, tinuruan mo, ginay mo, pera yan. Kaya bahala kung anong standard sa mga part-timer, kung may mga part-timer dito. Kahit gawin mga sentra, gusto mo once a week. I-trip mo yan, wala naman mali dyan. Gusto mo kumausap ka isang tao, isang araw, okay lang din. That is your standard. Ang importante sa standard, matawid nyo into your program. Paano nagiging program ang isang bagay? Yung hindi ka na nag-iisip na nagagawa mo. Nakaranas na ng toothbrush. After mag-toothbrush, paglabas mo ng bank, ng CR, nag-isip ka, nag-toothbrush na ba ako? That is, nakapasok na siya sa program mo na hindi ka na kailangan mag-isip para gawin mo siya. Yun ang dapat matawid nyo sa standard. Kung kumikita ka ng 50 mil per month at nasa standard mo yan, party din sa susunod kahit halos wala kang ginagawa, yan pa rin ang kikitain mo. Kasi yan ang standard mo. Matrabaho lang siya sa umpisa pag pinoprogram mo. Pero kailangan mo lang siyang gawin na 90 days straight bago maging program siya. Clear? Hindi totoo yung 21 days, 90 days straight. Para pag sa lalaki po, sa mga lalaki, ilang beses na tayo nakaranas, lasing ka na, hindi ka na nga makapaglakad ng maayos, pero nung nag-drive ka, nakapark ka pa ng maayos pa uwi ng bahay mo. That is program. Ngayon, hindi mo na kailangan isipin. Sa mga babae, gaano kayo kagaling mag-makeup na kaya niyong mag-makeup habang naglalakad. Alam niya, ang hirap kaya mag-makeup. Naalala mo ng first time mo, di ba? Nakaupo ka na nga lang, wala nang galawan, mali-mali pa yung ginagawa mo. That is standard. Kaya, ulitin ko, ang standard po, pareho pwedeng positive, pwedeng negative. Kaya dapat, maging consistent ka muna. Kayo magkalabitan. Tita, ang standard mo, negative ka na naman. Di ba, bago ka na? O bakit sasabihin mo mahirap ang buhay? Madali ang buhay. Huwag mong sabihin mo mahal. Di ba? Sabihin mo, paano kung gagawa ng paraan para mabili na? That is the standard. Na unti-unti niyong baguhin, sabihin ko sa inyo, gawin niyo itong mga tinuro ko, kahit isang linggo, makikita mag-iibang-iba ang mangyayari sa'yo. Pwedeng araw-araw masaya. Totoo po, pwede. Kasi nasa sa'yo naman. Pag umaharap ka sa salamin, o sige nga, ngumiti ka. O sinong may control ng pagngiti mo? Ikaw! Kaya pwede kang maging masaya araw-araw. Kasi ikaw naman ang nagdidesisyon kung kailan ka ngingiti at kailan ka magsisimano. If the mind can be programmed negatively, it can also be programmed positively. Sino dito ang naniniwala negative sila? Wow! Mga SK, titigan nyo ngayon ng mga tao na dito, ha? Pag magre-reklamo yun, akala ko positive ka. Diba? Now, at least kung kayo, for you, ang naano nyo is positive kayo, then sana ituloy-tuloy nyo po yan. Walang magiging mali sa taong laging maganda ang hinahanap niya. Okay? How people become wealthy. Sino po ang gustong maging wealthy? Okay. Kailangan niyo po magkaroon ng values. Values na pangmayaman. Ano bang values sa mayaman? Maayos ka usap. Tumutupad sa usapan. Ang utang, hindi hingi. Pag nang
hiram, ibalik. Huwag alpayin, nakulitin. That is the values ng mayayaman. Ang values ng mahirap, ay hindi. Mahirap, pero akin na. Values ng mahirap naman. Values ng mayaman, masisipag. Pansinin niyo po ang difference. Pumunta ka sa exclusive subdivision, wala kang makitang tambay. Pumunta ka sa squatters area, paglabas mong umaga, andun sila. Pag uwi mong gabi, andun pa rin sila. Values ng mayaman, focus sa gusto nila. Focus sa sitwasyon nila. Values ng mahirap, problema ng may problema, pinoproblema. Lahat na lang gusto mong problemahin. Kaya, you need to be clear ano dapat ang values. May values din ang top earner, may values ang normal na distributor. Okay, after having that values, yung skills, I'll be honest with you. May isa akong nagre-reklamong distributor, ba't hindi pa siya kumikita ang malaki? Simple lang, tinanong ko. Ano yung mga product natin? Paano malalaman pag alam niya ang tinatanong mo? Sasagot. Pag unang sign. Yari. Pag ganun pala, huwag mo ituloy. Paano kakikita ng malaki dito kung hindi ka magaling? If you are not good on some industry, you will never get paid. Isipin mo na lang si Bamboo. Kumanta si Bamboo. Ang binayad sa kanya, 1.2 million, 5 songs. Isipin mo, 5 kanta, 1.2 million. Tayo, 5 piso ang binabayad natin para sa isang kanta. Nakita mo difference? Si Bamboo binabayaran, tayo nagbabayad. Bakit? Hindi tayo kasing galing niya. Bago ka magreklamo, bakit hindi ka kumikita ng malaki sa ganitong industry? My question is, magaling ka ba? You need to be good for you to get paid. Mahihain ka, hindi ka marunong mag-prospecting, puro ka reklamo, tapos gusto mo mag-kumita ka. It's not like that. Ang mundo natin, dapat magaling kayo magsolve ng kasi ang lahat ng nagsusolve ng problema, siya ang binabayaran. May skills ka na, saka ka na magkakaroon ng income. O lalo ka pang na-develop, doon ka na magkakaroon ng. Kaya sa Ascentra, ito po pinaka-goal natin lahat. Natuto na rin tayo sa industry. I'll be honest with you, ang daming kumita ng malaki sa networking. Pag tinanong mo kung nasaan, ang meron lang kwento. Tama po ba? Yes. Kumusta yung kinita mo? Kasi hindi tayo nakatawi dito. Kasi may hindi rin tamang culture sa networking. Nadala ng ugali ng Pilipino na ang mga apply ng trabaho manglibre sa downline. Parang ang tingin ng mga downline, dapat si apply laging nang lilibre. Since ugali yan ng Pilipino, ang naging kawawa yung apply. Kumita nga ng milyon, wala naman naging savings kasi puro libre. Ako naalala kasi lumaki ako both worlds. Lumaki ako sa mga Chinese, sa mga klase ko, at lumaki din ako sa Pilipino nung nag-college ako. Ang difference, kami pong mga classmate ko nung high school, mga Chinese ko lahat, pagkakain kami sa labas, example, nang libre ako. Sa susunod na labas, automatic manglilibre yung isa sa kasama namin. Hindi kami nag-uusap-usap. Parang simpleng common sense. Ako na nga nilibre dati, ako daw nalilibre. Parang gano'n. Nung nag-college na ako, at ang kaklase ko na majority Pilipino, lumabas kami. Pag magbabayaran na, nagkakaroon ng sariling mundo ang iba, isa't isa. Pag dumating yung bill, yung isa nagte-text na, yung isa nasa CR na, yung isa gaganong-ganon. Alam mo yung parang walang nakikita yung bill binabana. Talagang gaganon na sila lahat. Kasi kultura nga ng Pilipino. Now, yun ang dapat na makorek natin. Na lahat naman tayo dito nagninegosyo.
na dapat obligasyon din natin, in a way, sarili din natin. Hindi ka obligasyon lang ng apply mo na yun ang trabaho niya, turuan ka, i-guide ka, pero hindi yan ang bubuhay sa'yo. Clear po ba tayo? Yes! Why some work hard but stay broke? Yun ang explanation ko na dapat matawid natin dito na ang goal natin, magkaroon kayo ng generational wealth na yung pera nyo hanggang pagtandaan nyo, hanggang sa anak nyo, apo-apuhan nyo, tuloy-tuloy pa rin yung kinikita nyo. Okay po ba yan? Yes! Difference between labor and leverage, why network marketing create leverage. Ito, sabi ko nga sa inyo po, we love what we do. Mahal po namin ang pag-network. Mas gusto ko na marami akong kausap. Gawin nyo rin po kaming leverage katulad kung saan kami nagbubukas. Kung saan tayo nagbubukas po ng mga offices, dapat may grupo kayo doon. Magkakagrupo ba kayo sa Hong Kong? Yes! May a-attend po ba sa inyo ngayon na buwan pag nagkaroon ng seminar doon? Yes! Kung wala, maghanap ng kakilala o kaibigan na may kakilala sa Hong Kong. Kung wala, mag-type sa Facebook, Hong Kong. Lalabas yung mga nasa Hong Kong, nagtatrabaho sa kausapin nyo na kayo. Clear? Kaya ang dali po kaya i-maximize nyo po habang ang Ascendra we are just starting. 4 months pa lang po tayong official, ginagawa na po yung office natin sa kabila. Dapat ang goal po ninyo, mapuno nyo to, puno pa yung sa labas natin, puno pa ba dito sa kabila, at lahat yan, grupo nyo lang. Kaya po ba yun? Yes! Sino ang naniniwala na magagawa niyang mapuno niya to lahat ng to na grupo niya lang? Again, ang pinaka-importante, hindi lang yung sagot niya ngayon. Ang importante, tingnan mo yung sa likod mo. Tingnan mo yung sa kanan mo. Tingnan mo yung sa kaliwa mo. Palitan mo yan lahat ng mga mukha ng downlines mo. Itigil mo yung isa-isa. I-delete mo yung isa-isa. Palitan mo yung downline ko. Palitan mo downline ko. Palitan mo downline ko. At palitan mo rin ako na ikaw na nagsasalita dito. Ikaw may hawak ng mic na to at ikaw ang nagkukwento. Nung dahil sa natutunan mo to, doon nagsimula, nagbago, nagsobra buhay mo. Okay ba yan? Okay. Now, income follows value, wealth follows system. Ang system po, ito yung magpa-function kahit wala ka na po. Pa-erase. That is system. Hindi ako nag-erase pero may i-erase yan. Tingnan nyo. Kung iba, tuloy mo. That is system. Ang system, nagagawa yung dapat kong gawin kahit wala ako. Clear? Kaya nga, swerte nyo na nga, kasi iila lang po sa industry, ang owner na, nagtutok pa sa harapan nyo. Kaya ang ibang may-ari na hindi na po nagsasalita, or ang iba hindi talaga marunong. Or ang iba, yung marunong magbalik, pero hindi marunong mag-train. That is system. Kaya ang trabaho nyo, mag-invite, magpa-join, pa-attendin nyo sa lahat ng training ng Ascendra. Swerte nyo na nga pamili ka, ikaw nagsasalita dito o nakaupo ka lang dyan. Tingnan mo yung mas leverage na gumawa ng system, yung mga apply yung may lalaki ng grupo nasa labas. Tama. Yan kasi yung mga nasa labas na yan. Yan yung mga malalaking apply na yan. Yung mga gustong lumaki nandito sa loob. That is system. Clear? Yes! Magkakaroon ng seminar sa Hong Kong, monthly, padala ka rin ng padala ng tao doon. That is system. Kaya alamin niyo lahat ng nangyayari kay Ascendra, i-maximize niyo kami. A-attend ka ba sa June 30? Yes! May bit-bit ka ba? Yes! Dapat marami kang dala kasi maximize niyo ulit kami. Gaano kaserte niyo? Magkano ang bayad para mag-rent ng Metrotech? Gaano ang bayad para kumuha ka pa ng event organizer? Ang mahal po noon. And yet, anong trabaho niyo? Itong lagi kong in-explain sa iba, na kami dati, nung nagkakaroon kami ng seminar sa Bicol, may presentation kami, ang bayad namin sa MacBook 3.5. Ang ambaga namin sa tig 200. Hindi kayo pumayag na wala kang gitbit. Bakit? Sayang na 200.
Lugi ka kasi ba't hindi ka nagdala? Nagbigay ka ng 200. Nagkataon lang minsan dito, wala kasi kayong ambag. Sharpen nyo na, ganito mga training, walang bayad. Eh dati magkano ang bayad pag sa ganito kung maninigilan kami. And yet, ito libre lang. Hindi ka magbabayad ng kuryente, hindi ka nagpapago dito. Ang gagawin mo lang, kaya kung meron kayong gagalingan nyo para ma-maximize nyo muna ang system, huwag nyo masyadong komplikaduhin, galingan nyo mag-bit-bit. Clear? Yeah. Paano kayo gagaling mag-bit-bit? This is the formula for everything. Hindi yan. Ito ang formula ng lahat. Ay ditong palit-palitan, mag-direct. Ano na bang skills? Direct, bit-bit. Ano ba? Hako, bit-bit na eh. Kanta. Sayaw. Iisang formula. Number 1. Decide ka ano bang skill gusto mo. Number 2. Maghanap ka ng tao na magaling doon. Number 3. Talk to them. Kung hindi mo man sila makausap, mag-research ka sa internet. Number 4, action. After ginawa mo, marami ka pa ulit matututunan. Magkakaroon ka ng learning at mag-fail ka. Kung pagka-fail mong learn, tututo ka ulit, action ulit. Saka mo mamamaster. Pag na-master mo, 7, 8, dami na, motor roll. Pag na-master mo, saka ka gagaling. Pag magaling ka, saka ka babayaran. Kahit anong skills, ito lang naman ang formula niyan. Gusto mo matuto magbenta ng product, anong ibibenta mo? Sabihin natin, barley. Anong gagawin mo? Decide. Gusto ko mag-decide na matuto ako magbenta ng barley. Maghahanap ako ng tao na nakakabenta ng barley. Kakausapin ko yung tao, paano siya ginagawa, kanino mo siya binibenta, paano pag ang sagot sa'yo, mahal yung barley, bakit may barley mura, bla bla bla, lahat. Tatanungin ko siya, and lahat ng tinuro niya, gagawin ko. Pag ginawa ko, may matututunan ako nang hindi niya nakwento sa akin, pero ma-experience ko. After nun, gagawin ko na naman ulit, mag-a-adjust ulit ako, kasi pwede, pag ginawa ko, mababara ako, mapapahiya ako, madi-disappoint ako. May matututunan ulit ako habang doon ako master ko. Pag na-master ko, doon ako gagaling, doon ako kikita ng pera. Yan ang sagot sa lahat. Kaya lang, ayaw natin umulit dito. Bakit? Dito, may discomfort. Madaling ikwento na magsalita ka dito. Pag first time mag-talk, pahawakan ka lang ng mic dito. I'm sure manginginig ka. Parang ang dali magbenta pag ikaw na kumausap ng ibang tao manginginig. Kasi part po siya ng growth mo. Nakakaba ang first time kahit anong first time na gagawin nyo. Tama. Di ba naalala mo dati, tinanong kita, yung first kiss mo. O, di ba? Kinabahan ka? Yes po. Okay, very good. Kala ko hindi ka kinabahan eh. Okay. Nagigets niyo po ba ninyo? Yes. Okay. Kaya maximize mo the system. Sunod, bakit ang Ascendra nandito? Ang goal natin sa Ascendra, ang mission natin simple lang. Maraming kumita sa Ascendra na part-timers. Kung dati, ang goal natin sa networking, dapat mag-full-time ka, tumigil ka mag-aral, mag-resign ka sa trabaho mo, sarado mo tindahan mo. Ngayon, gusto natin mag-coexist. Kasi aminin ko po, yun din po kasi nakalakihan ko dati. Akala ko, pinakamagandang industriya, networking. Pag sino dito yung mga tatagal na mag-network na inaapi natin yung mga empleyado? Diba? Pag sasabihin natin, tiyan mo, nasa food court. Tingnan mo yung mga naka-uniform yun, walang mga pangarap yan. Tama? Inaapi natin, so walang mga pangarap yan, yung mga buhay niya. Tapos kung pagmamasdan mo, yung empleyado kumakain ng maayos, ikaw na networker na payaman, wala ka nga makain. Naranasan? Ito, grabe tayo mga alipostang ng ibang tao, grabe naman yan. Pag empleyado, walang pera. Pag mayaman, wala yan oras. Hindi yan masaya buhay niya. Ilaging bantayan sa tindahan nila. Lahat na lang pangit, tayo lang ang maganda eh.
Na-realize ko, lahat naman ng industry may yumayaman. May yumayaman sa real estate, may yumayaman sa showbiz, may yumayaman ng sobra sa politics, di ba? Nandun ka sa kanila yung maleta. Okay. Ngayon, kaya Ascendra, ang goal po natin, OFW kayo, paano natin sila matutulungan? Kaya dinidesign ko actually ang Ascendra, mas mapadali lahat. Mas mapadali ang encashment nyo, na hindi kayo pinapahirapan. Maganda yung mga products po natin. Pati po portal pag monitor, darating pa ng June 30. Pag gusto nyo makita kung sino pinakamalaki kumikita sa grupo nyo, sa portal nyo, makikita nyo na po. Ganon kaganda po ang magiging portal po natin this coming June 30. Ito pa. Mas papagandahin natin ang encashment nyo sa June 30. Maganda na po ba ngayon kahit pa paano ang encashment natin? Yes! Mas papagandahin pa po natin. Paano ko ba sa ano ako, paano ko igigit na eh? Ano yan? June 30 na. Tama. Sige, sa June 30 na lang po natin sabihin. Kaya hindi ko po nasabi, si Rocky po may kasalanan. Joke lang. June 30 po dapat, nandun po ba kayo? Yes! Huwag kayong papayag na hindi kayo nandun. Kasi ang daming i-update mo na sobrang ganda. Basta pinaka-mission ng Ascendra simple lang. Kumita ng malaki na parang kita ng full-timer. Kahit part-timer lang po kayo sa Ascendra, pwede kayo kumita ng sobrang laki. Okay? Vision natin to become the largest networking company mga 2 years from now dito sa Pilipinas. Yun pa ang vision natin. And attend po ba kayo sa anniversary? Yes! Kailan ang anniversary natin? Saan? We will be the first na networking company na magkakandak ng first year anniversary nila sa Smart Araneta. And sana! Ayan. Bago kayo pumalakpak, masarap na nandun ang anniversary. Pero di ba mas malapit kung ikaw ang sharer? Malay mo, ikaw na yung may sports card doon. Malay mo, ikaw na yung kumikita ng milyon-milyon. Hindi kada buwan, kung hindi kada linggo. Kaya hindi natin malalaman kung sino kasi kayo ang makakasagot niyan. Okay? Why this company was created? Sabi ko nga kanina, ang pinaka-bottom line natin dito, mag-supply ng pinakamagandang products. Hindi lang po mag-supply ng murang product, mag-supply tayo ng quality na products. Hindi pwedeng magagawa ang quality pag gusto mo ng mura. Pag gusto mo ng mura, expect mabababa ang quality. Kaya sa atin, it's more on quality. Ang kagandahan ng gulang natin, pag bumili, yung tao uulit kasi nagandahan. Okay? What problem Ascendra solves? Ito na po, yung sinasabi ko na pwede kayo kumita dito kahit hindi kayo ganun kagaling na networker. And lastly, 4 months pa lang po tayo. And all eyes sa atin. Dahil po nakatingin sa atin, sabi nga, pag tinitingnan kayo at ginagaya kayo, huwag kayong malungkot. Kasi parang sa atin, ako I'll be honest with you, bago nag-Ascendra, ang tawag po sa networking sunset industry. Ang sabi nila, palubog na ang networking. Kasi that time, di ba, may mga affiliates, may mga iba't ibang source of income online. Nung nagtayo po ang Ascendra, kung mapapansin nyo ngayon, ang dami nyo makikita sa Facebook na iba't ibang networking company na nagtatayo. And hindi tayo nag-threaten doon. We are happy and it is one of the way na sinasabi nila na maganda ang Ascendra. Kasi bumuha tayo ulit ng panibagong generation ng mga networking companies na nagtatayuan ngayon. And we are very confident. Bakit? End of the day, alam natin bakit natin ito ginagawa. Meron pang, alam po ba ninyo na may nagbabalak na po na magtayo ng sariling networking company sa second floor? Yes! Meron po nun. Okay lang yun kasi lalapitan talaga. Kung sino ang malakas, yun ang lalapitan. And hindi siya dapat ikatakot. Hindi siya dapat ikakabanyo. Kasi end of the day, alam natin kung ano ang meron sa Ascendra. Tama po ba? Yes! May mga nakausap na ako ibang distributor, magpasalamat kayo.
na yung prospect sa inyo. Kaya malulong ko to, pag makita mo dyan, kasi makikita nyo naman difference ng mga distributor nila sa distributor natin. Kaya pag nakita mo yung kakaiba, tara, silip ka muna sa third floor. O, di ba? Kasi wala silang magiging mga training na ganito. Isa po sa pinaka magiging natin. Ngayon, Ascendra is not just another company, it's a platform of transformation. Alam niyo naman po lahat na ang pinaka-goal po namin is maging legacy partner kayo for you to be part ng Ascendra. At maganda pag legacy partner na po kayo will be part of the company itself. Sa mga hindi po nakakaalam, pag naging legacy partner po kayo, gagawa natin kayo ng sarili nyong product na ibibenta po natin sa buong Ascendra. Pwede ngayon, nag-join po kayo, hindi wala kang ang kakilala dito. Pero pag naging legacy partner ka, lahat ng member ng Ascendra, tuwing binibenta yung produkto mo, kumikita ka. Saan ka makakakita ng isang company na binibigyan ka ng chance para maging part mismo ng company ng Ascendra? Clear po ba tayo? Yes! Okay, now, skill na kailangan nyo pong i-master, simple lang, communication. Again, itong lahat ng itatype ko, ito lang formula. Mahina ka sa communication, decide. Gusto ko gumaling sa pagko-communicate. Kasi ang Eden Public Speaking, pinag-aralan ko dati. Sabi ako, daanan ko lang ng konti. Sabi ko sa speaker, paano po maging magaling mag-talk? Paano maging magaling mag-talk na hindi nagiging boring sa inyong crowd? Sabi niya sa akin, dapat every 20 minutes, nag-joke ka. Di ganito ginawa ko, nagsulat ako. Example, opening, kwento kung anong company, tapos package, explain kung anong package, tapos product, tapos joke. Tapos sunod, after product marketing plan, tapos parang may mga iba pang level, reorder, tapos joke. Dati kung mag-seminar ako ganito, opening, bro, itong company, tarara, ito yung package, bro, ito yung product, bro. Gusto niyo po ng joke. O pag nag-conta ka ng mag-joke ako. Tapos after, tawanan ng crowd. Sasabi naman ako ng marketing plan, tapos gusto niyo ulit ng joke. Gusto niyo tako. Hanggang napadpad po ako sa stand-up comedian. Alam niyo stand-up comedian, yung mga bakla na ino-okray nila yung mga... Nagtaka ako kasi nung una kong gabi, pinagtitripan nila yung customer. Sabi ko, siguro bayad yan, kasama siguro yan. Kasi ba't parang nagkakaintindihan sila? Sumunod na punta ko, iba na naman customer ang pinagtitripan. Sabi ko, laki naman ang budget nila. Araw-araw ibang customer ang binabayaran nila. Hanggang nung naging kaibigan ko na yung mga stand, yun, inabutan ko pa yun sila Vice eh. Si Vice ganda dati nasa, basta Quezon na. Doon lang nag-alin si, nasa dulo tila. Kasi yung stand-up comedian doon. Ngayon, kakapaulit ko. Sabi ko, ang galing nila, nagiging spontaneous. Paano nila nagagawang mag-joke ng spontaneous? Gabi-gabi ako na umiinom ako doon. Pinag-aaralan ko sila. Hanggang natawid ko na hindi na ako naging dikahon. Na kaya ko mag-joke, hindi ko na i-joke. Product, mismo nakakapag-joke na ako. Ang joke ko nga dati sa product, yung gusto mong, meron ba ditong gusto magkaroon ng buhok? Meron. Yun ang joke ko dati na sabi ko, alalahanin yung tagal ko kasi hindi sinasabi yun eh. Salimutan ko, teka lang. May product kami na pangpatubo ng buhok. Yun. O example ito, may buhok si 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si Pipito. Pipito kasi ang buhok niya Pipito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, gumamit ng produkto ng shampoo natin. Paggamit ng shampoo, naging 8 yung buhok. Magkukwento, hindi. Magkukwento, may nakwentuhan siya. Naka-BMW. Humanging malakas, nilipad yung buhok. Kasi, BMW, buhok mo, wig. Kalbitin pala siya.
porsyento ka. In short, hindi na ako dati, nagjo-joke ako ng labas sa seminar. Pero dumating sa point na lahat ng yan, kaya ako mag-joke. Spontaneous na mas umikli, pero mas naging maganda ang dating. Kaya lahat ng bagay po na pag-aaralan, hindi ako magaling sa public speaking. Binabasa ko pala lahat ng libro ni Gary Lacey. Sa mga umabot po kay Gary Lacey, yung mga joke. Kasi nagbabasa ko na ng lahat ng joke. Talagang pinag-aaralan ko even public speaking. Kaya yun yung point ko na communication, pag-aaralan nyo kung hindi po kayo marunong, okay lang yan na pag-aaralan yan. Okay? Prospecting, natuturo din po yan. Yan lang formula. Anong formula? Decide. Anong desisyon nyo? Action. Anong desisyon? Gusto nyo matuto? Mag-prospecting. Maghahanap ng taong magaling sa prospecting. I-action, bla 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 bla. Clear? Yes. Sunod, mag-closing. Yung leadership, huwag nyo naman masyadong problemahin po. Isa pang tip, huwag nyo problemahin yung hindi nyo pa-problema. Sayang ng energy. May nagtanong, Tay, paano mag-handle ng pera? May pera ka? Wala. Huwag mo muna pag-aaralan yan. Pag-aralan mo muna paano kumita ng pera. Mag-aarami naman ng itong babasa. Leadership. Wala nang downline eh. Tigilan mo yan. Pinagluloko mo sarili mo. Pag-aralan mo muna paano magka-downline. Kasi sayang po ng energy. Ang success para po siyang hiking. Magdadala ka ba ng rep sa hiking? O ba't hindi ka magdadala? Isa pa, walang saksakan doon. Ano ang point ko? Pag mag-hiking ka, aalamin mo ilang araw, ano yung kailangan mo dalhin. Yung pinaka-importante yun lang. Ang success, ganun din po. Hindi mo kailangan bitbitin lahat. Yung mga sama mo ng loob, let go mo na yan. Yung mga tingin mo sa sarili mong hindi ka magaling, let go mo na yan. Lahat, di ba? Tayo, magjo-joke po ako sa inyo. May isa pong kwento. Okay. May napakagaling na speaker. Sa sobrang galing niya, nag-joke siya. Yung joke niya, nagtawanan lahat ng tao. Yung tawanan na masakit talaga sa tiyan, tawanan sila lang. Nag-joke ulit yung speaker. Diba, nag-joke siya ng una? Nag-joke siya ulit pangalawa. Kaya lang yung joke niya ng pangalawa, yun din yung joke niya nung una. Inulit nila yung kwento. Anong reaction ng crowd? May tumawa, may naguguluhan, may hindi na. Pangatlo, pang-apat, pang-limang joke, inulit-ulit niya. Anong reaction ng pang-limang beses yung inulit yung joke? Ganyan na ganyan ang reaction. Wala na nagtawanan. Sabi, pumalakpak. Congratulations! You learned the greatest lesson in your life right now. Sabi, laki na itong ano na ba? Anong lesson? Sabi ng speaker, bakit hindi nyo kayang pagtawanan ng paulit-ulit ang iisang joke pero nagagawa nyong iyakan ng paulit-ulit ang iisang problema? 10 years ago pa yung na-heartbroken ka hanggang ngayon umiiyak ka pa. Yung downline mo last year ka pa iniwan hanggang ngayon nalulungkot ka pa. Ano ang point doon? Kung hindi nga natin kaya pagtawanan ng paulit-ulit yung joke, sana huwag din natin iyakan ng paulit-ulit yung problema. Life goes on. Sabi nga nila, sa Amor Fati na, we need to understand, hindi mo masasabing nag-i-enjoy ka sa life kung hindi mo na-appreciate yung pain. Lolokohin kayo. Mabibitray ka, madisippoint ka, iiyak ka, kasi yan ang life. Therefore, hindi mo mai-enjoy ang life kung iiwasan mo yan. Habang nag-present ka, mare-reject ka. May mga ngakong sasali na hindi tutuloy. May mga
magsasama tayo hanggang dulo. Sila yung unang mawawala. Parte yan ng pagdadaanan natin sa buhay. Kaya kailangan natin maintindihan na everything happened for a reason. Okay? Kaya dito, simulan nyo muna kumita ng 100,000 a month. After nun, kami na lang po magpapatawag sa inyo, magkakaroon po kayo mga special training pa para sa inyo. Kaya huwag nyo munang problemahin ang leadership, duplication. Dito ka muna matapos sa closing. Ang dalhin lang yung kailangan. Okay? Itong SOCMED naman po, I'm sure alam niyo rin ito. Ang pinaka-importante dito, mag-post lang po kayo, mag-post everyday. Pwedeng pang tungkol sa business, pwedeng tungkol naman sa lifestyle, or tungkol sa kahit makisabay ka sa gulo ng gobyerno, okay lang din po. Importante may engagement. Isipin niyo ang social media niyo parang tindahan. Pag nasa Ascendera na po kayo, hindi niyo na po personal na buhay ang Facebook niyo, negosyo niyo na po yan. Kaya dapat ang posting niyo dyan, nag-i-enjoy ang mga tao, balik-balikan ka. Kaya dapat ang posting mo iba-iba. May business, may product, may lifestyle, may pamilya, may single, may gulo, may chismis, may lahat daanan mo. Para yung mga iba-ibang tao, pag nalike ka kasi, normally lagi ka na lang makikita. Kaya pag na-timing, nag-post ng aso, yung nag-like tungkol sa aso, tapos sunod mong pinupost na tungkol sa business, makikita niya lahat ng pinupost mo. Kaya importante po ang posting nyo, iba-iba. Clear po ba tayo? Okay. Your income will really exceed your skill level. Kung magkano kinikita mo ngayon, deserve mo yan. Kung gusto mong baguhin mo yan, ayusin mo ang skill mo. Ha? Walang ibang magpapabago ng income mo, ikaw. Ang dasal, nakakatulong yan, pero kailangan mo pa rin po ng action. Huwag niyo pong iasa lahat sa taas. Binigyan ka nga ng paa, binigyan ka ng kamay, tapos lahat pa dinadasal mo. Diba? Parang sabi ko, ang pinaka natatawa ko, yung may mga taong nagdadasal ng ganito. Lord, sana magising ako bukas ng maaga kasi may gagawin ako. Kung pwede lang bumaba siguro si Lord, binatukan ka na. May alarm clock na. Siya po utusan mo para gisingin ka. Ano ang point ko? Yung kaya mong gawin, huwag mo nang iasa sa kanya. Ang dami na niyan iniisip. Diba? Ang kaya mo makulit na. Nagkasakit ka, bilang sisisihin mo siya, siya siguro may dish. Ikaw naman yung lamon ng kung ano-ano. Diba? Always remember this. Be responsible kung anong nangyayari sa atin. Clear mo ba? Yes! And ito na po. The power of consistency. Motivation is the... Ito pong dinidiscuss ko sa inyo. Ngayon, fire up kayo. Pero hindi ko sure, baka pag-uwi nyo mamaya sa bahay nyo, wala na lang excitement mo. Ang pinaka-importante sa lahat, discipline. Pag sinabing discipline, you need to do it, gusto nyo man o hindi. Kaya, nasa sa inyo, ilan ba ang kaya yung non-negotiable? Ilan ba ang kaya mong kausap isang araw? Ha? Standard 3. Pwede mo bang gawin siya kahit wala ka sa mood? Pwede. Pwede mo ba siyang gawin kahit mag-date kayo ng boyfriend mo? After ng ano? After ng date. Okay. Eh, paano kung yung date na tapos alas 12 ng gabi? Kumakausap naman kayo madaling araw, di lumagpas ka ng isang araw na yun. Diba? Ang point ko, pag sinabing non-negotiable, isang mag-delete kayo, mag-present ko ng 3 bago kayo mag-date. At least wala ka na iniisip. Paano kung 2 days kayo mag-delete, ayaw naman may istorbo. 3 days before, kumakas pa na namang siyam. Para meron doon pahinga ng 2 days. In short, ang importante, nagagawa. Hanggang matawid niyo po na maging program. Sa una, kailangan kayo maging aware. Kaya doon importante na meron kayong mentor. Magpasalamat po kayo pag ang mentor niyo pinapagalitan kayo. Kasi ibig sabihin, love nila kayo. Kasi mahirap po magpagalit ng tao. Mahirap magsabi ng mali ng tao. Ikaw, ilang beses mo na nakita may tinga yung kaibigan mo, hindi mo nga masabi. Bumiti, andyan yung tinga. Ikaw, sasabihin ko ba o hindi? Sasabihin ko ba o hindi? Ang hirap kasi, love mo siya eh.
Sa sobrang love mo, hindi mo masabi yung gusto mo. Kaya it takes a lot of love para sabihin sa'yo ng isang tao yung mali mo. Kaya ako nakaano ko niya ng reason na example, may muta. Nakita ko may muta yung kasama ko, kausap ko, ganito at ako. Patingin mo mata ko, may muta ako. Wala naman bakit. Buti ka pa, meron. At least nasabi ko sa kanya, in a nice way. Ganun. Tapos tawanan lang kami. Okay. Now, kayo na po bahala kung anong gusto nyo kausap araw-araw, ilang recruit, ilang content per day, basta ang importante maging consistent kayo. Kasi pag naging consistent kayo, malayo po. Ang isang araw na kausap, 365 na kausap na yan. Sa isang taon. Ang pag-compound pa, ito ikiklir ko. Both positive and negative po ito. Yung pahinga mo ng isang araw, naging 2 araw, naging 3 araw, naging 1 linggo. Kaya dapat maging consistent kayo ng productive. Okay? Sunod, success is not an event, it's a habit repeated daily. Lagi ko itong sinasabi sa inyo, ako naging parang oxygen ko na po ang networking. Hindi po kompleto ang buhay ko pag wala akong kausap. Hindi po kompleto ang buhay ko pag wala akong minamotivate, wala akong ini-entertain. Ganun po ako nagsimula mag-network. Actually, I work Monday to Sunday nung nagsisimula po ako sa pag-network. Kasi nga, single naman ako that time. Tapos, nag-enjoy ako sa pag-network. Hindi mag-enjoy na namamasyal ka lang kung makakausap ka ng tao. Kaya, nag-enjoy ko po siya ng sobra. And dito na po tayo.